Mga kababayan, usap-usapan ngayon ang isang kontrobersyal na pahayag na gumulantang sa maraming Pilipino, posibleng abang walang eleksyon sa taong 2028. Sa isang panayam kasama si Undersecretary Claire Castro, malinaw na itinanggi ng Malacanang ang kumakalat na aligasyon tungkol sa umano'y plano na kanselahin ang halalan sa 2028. Ayon kay Castro, walang legal na batayan ang naturang claim at isa lamang itong fake news na walang sapat na ebidensya. Ang ugat ng kontrobersya ay nagmula umano sa mga pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa posibilidad ng Kino election scenario. Ngunit ayon sa palasyo, kahit ilang senador na kaalyado rin sa lehislatura ay tinawag itong ridiculous o walang katotohanan. Dagdag pa ni Castro, wala raw ni isang pulong sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumalakay tungkol sa pagpapaliban ng eleksyon. Sa halip, mas nakatuon umano ang gobyerno sa mas mahahalagang usapin gaya ng epekto ng El Nino, ekonomiya, at mga programang makatutulong sa taong bayan. Sinabi rin ng palasyo na malinaw ang batas, dapat magkaroon ng eleksyon sa 2028. Kaya kung may mga aligasyon ukol dito, dapat daw tanungin ang pinagmulan ng claim at hindi agad maniwala sa mga haka-haka. Kasabay nito, muling nabuhay ang usapin tungkol sa Constituent Assembly o Constitutional Amendments. May mga spekulasyon na maaaring gamitin ito upang mapahaba ang termino ng ilang opisyal o mabago ang schedule ng halalan. Ngunit ayon kay Undersecretary Castro, hindi prioridad ng administrasyon ang charter change. Binanggit pa niya na mismong si Pangulong Marcos ay nagsabi noon na hindi constitutional change ang sagot sa mga pangunahing problema ng bansa. Habang umiinit ang usaping ito, may panibagong kontrobersya namang sumabog sa Senado, ang insidente ng barilan sa loob mismo ng gusali ng Senado. Maraming tanong ang bumabalot ngayon sa seguridad ng Senado. Paano nakapasok ang mga armas? Bakit tila kulang ang seguridad? At bakit kakaunti lamang ang mga otoridad na naroon sa oras ng insidente? Ayon sa panayam, kasalukuyang iniimbestigahan ng Philippine National Police o Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation o National Bureau of Investigation ang nangyari. May agam-agam din kung dapat bang ang Senado mismo ang mag-imbestiga sa sarili nitong insidente dahil posible umano itong magkaroon ng conflict of interest. Sinabi ni Castro na mahalagang lumabas ang buong katotohanan upang malaman ng publiko kung ano talaga ang nangyari sa loob ng Senado. Ngunit isa sa pinakamainit na bahagi ng usapan ay ang tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat, aktibo raw na hinahanap ngayon ng Department of Justice o Department of Justice at ng Philippine National Police si Senator Bato kaugnay ng warrant of arrest laban sa kanya. May kumalat ding balita noon na naglabas umano ng temporary restraining order o temporary restraining order ang Korte Suprema upang pigilan ang pag-aresto. Ngunit nilinaw ng palasyo na walang ganoong kautusan. Dagdag pa rito, sinabi umano ng National Bureau of Investigation na maituturing na armed and dangerous si Senator Bato dahil sa mga nakarehistrong armas na nakapangalan sa kanya, bagamat hinihintay pa rin ang pinal na kumpirmasyon mula sa Philippine National Police. Dahil dito, mas naging sensitibo ang operasyon ng mga otoridad. Ayon sa Malacanang, mahirap hulihin ang isang taong umano'y nagtatago at maaaring lumaban sa operasyon. Kasabay ng mga kontrobersyang ito, muling nabuhay ang usapin tungkol sa political persecution matapos masangkot sa mga kaso ang ilang senador kabilang si Senator Rodante Marcoleta. Ngunit mariing itinanggi ng palasyo na may political vendetta laban sa mga senador. Ayon kay Castro, ang mga kaso ay nakabatay umano sa mga dokumento, financial disclosures, at mismong mga naging pahayag ng mga sangkot. Isa sa mga tinitingnan ay ang discrepancy sa kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at Statement of Contributions and Expenditures o Statement of Contributions and Expenditures. Ayon sa panayam, may mga donors umanong tumangging pangalanan, dahilan upang mas lalong mabusisi ang investigasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, iginiit ng Malacanang na mahalagang pairalin ang due process at hayaan ang batas na gumana ng walang kinikilingan. Sa huli, hinimok ng administrasyon ang publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na impormasyon, lalo na kung walang malinaw na ebidensya. I-comment ninyo ang inyong opinyon at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang maiinit na balita at pagsusuri tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa.